Madaling makilala ang isang tao karaniwan sa kanyang sinusuot. Halimbawa ang pulis, alam mong pulis dahil sa kanyang uniforme. Pag nagpunta ka sa ospital, alam mo kung sino ang doktor, sino ang nurse. Madali silang makilala sa kanilang mga kasuotan o uniforme. Pero pag lahat sila ay naka-civilian clothes na, tulad ngayon sa assembleyang ito, kung may doktor man dito, nurse o police, di mo na malalaman sapagkat hindi na sila naka-uniforme. Ano nga ba mga kapatid ang pagkakakilanlan sa isang Kristiyano? Dahil tayo ay lahat mga binyagan, pero sino ang pinakatotoong Kristiyano sa atin? Pag inihalo tayo sa ibang lahi, na mga binyagan din, o ibang mga relihiyon, mag-i-stand out kaya ang isang Katoliko, ang isang Kristiyano, sa gitna ng iba't ibang denomination? Mahirap siyang makilala. Pero isang sinasabi sa unang sulat ni San Juan sa ikalawang pagbasa, nakikilala tayo na tayo mga anak ng Diyos sa isang tanda lamang, at ito ay ang pag-ibig na maraming mukha, pagiging mahabagin sa mahihirap, pagtulong sa kapwa, kabaitan, paggawa ng mabuti, pagiging matuwid sa kanyang magbuhay, sa loob at labas ng kanyang pamilya. Maraming mukha ang katuparan ng salitang pag-ibig sa totoong realidad ng buhay natin. Kaya nga hindi katakataka na sa unang pagbasay nireject si San Pablo, si Saulo, dahil siya pumunta doon sa Jerusalem upang katagpuin ang mga apostol at sumama sa kanila. Pero natakot ang mga apostol sapagkat ang kanilang pagkakakilala kay Pablo o kay Saulo ay siya'y mamamatay, nagpe-persecute ng mga Kristiyano, kaya sila'y takot sa una. Mabuti na lamang nandoon si Bernabe na siyang nagkwento kung ano ang kasaysayan ni Pablo, at siya ay naging isang masugid na tagapangaral sa salita ni Kristo. At yun nga, nang makita ng mga alagad kung gaano karubdob at kagaling itong si San Pablo sa kanyang pangangaral, marami namang mga taong nagbanta sa kanyang buhay sapagkat nilabanan niya yung mga Helenista. Pinabubulaanan ng kanilang mga paniniwala dahil ito'y labag sa turo ni Kristo. Kaya kamuntik na siyang patayin, pinagtangka ng kanyang buhay, at siya naman ay ipinagtanggol ng mga alagad, pinapunta siya sa Tarsus. Ito ang kasaysayan na pag-ibig lamang talaga ang maaaring mapagkakakilanlan sa isang totoong Kristiyano. Kaya ito mga kapatid ang pinapaksa ng mabuting balita. Paano pwedeng manatili ang isang tao na siya'y mapagkakakilanlan sa pamamagitan ng pag-ibig? Ang talinghaga ukol sa ubas, sa puno ng ubas, at sa mga sanga at sa mga bunga nito. Ito ang kasagutan sa tanong, paano mo makikilala ang isang tunay na Kristiyano? Siyempre, alam natin kung ano ang puno, siya ang bunga. Pero maliwanag na sinasabi ni Jesus na kinakailangang manatiling nakakabit ang sanga sa puno dahil siya ang puno. Hindi tayo kailanman makapamumunga ng mabubuting gawa o ng mga gawain ni Kristo malibang tayo ay nakakabit sa Kanya.
Even yung mga sanga na namumunga, sabi niya, nililinis ito. At yung mga sangang hindi naman namumunga, pinuputol ito, pinuprun upang sumagana ang bunga. At ano ang panglinis dito? Ano ang pangprun? Salita ng Diyos ang ating sandata. Upang manatili tayo nakakabit sa puno, meron talaga tayong pinanghahawakang sigurado na kapag ito ang hinawakan natin, hindi tayo basta-basta matatanggal o mababali ang sanga at mahihiwalay sa puno. Kaya sabi ni Jesus, nilinis na kayo ng mga salitang sinabi ko sa inyo. At yan ang dahilan kung bakit ipapahayag dapat ninyo hanggang sa lahat ng sulok ng mundo ang mga salitang ito. Kaya mga kapatid, napakahalaga sa ating buhay bilang mga mananampalataya ng koneksyon. Tayong mga tao, naghahanap tayo ng koneksyon palagi para tayong makasiguro sa buhay. May mga tao naghahanap ng koneksyon sa mga taong makapangyarihan, malalakas, at may magagawa sa buhay nila. Kahit kuminsan masama na ang ginagawa ng taong kanilang kinakapitan, patuloy pa rin silang kumakapit dito sapagkat nakatatagpo sila ng kasiguruhan at the expense ng kanilang budhi ay di na nakadarama. Yan din yung sinasabi kasi ni San Juan sa ikalawang pagbasa, habang ang ating budhi ay di nakararamdam ng tinatawag na guilt, magiging mapanatag ang ating buhay at tayo makatatawag ng mapayapa sa Diyos. Pero kapag tayo inuusig ng ating budhi, hindi tayo napapanatag at tayo karaniwan ay nabubulid sa maraming mga tukso't pagkakasala dahil ayaw nating pakinggan at hawakan ang salita. Ito yung mga taong bumibitaw sa puno, kusang inilalaglag nila ang kanilang sarili bilang sanga. Kaya't anong maaasahan mong mabuting bunga? Dahil ang gusto palagi ng Diyos, bawat sanga, bawat isa sa atin ay namumunga ng sagana. Kung may pruning na ginagawa ang Diyos, ito'y pagpapala dahil nais niya lamang na mas mamunga tayo. Kung tayo kuminsan ay inilalagay ng Diyos at pinapahintulutan niyang tayo magdusa, yun ay paraan ng pagpuprun, paglilinis ng mga sanga na hindi namumunga upang kapag ito'y nalinis na, mamumunga ito ng mabubuting bagay. Kaya koneksyon ay napakahalaga. Ang tanong, sino yung pinaka-strongest link natin sa buhay? Nakonektado tayo palagi. At dahil dito parang dun umiikot ang ating buhay. Kung ito'y sa tao lamang, napakababaw. Pero ang nais ng Diyos, ang pinakamalakas dapat nating koneksyon ay sa Kanya. Sapagkat anumang koneksyon meron tayo sa ating kapwa, sa kalikasan, o sa anumang bagay na nilalang, ito ay mababaw na pundasyon ng ating pagkatao. Kaya mahalaga, inuuna natin yung pinakamalakas na koneksyon na pwedeng mabigay sa atin ng marami at lahat ng bagay. Sapagkat sabi nga, ang lahat ng bagay na tinatanggap ng tao ay nagmumula sa Ama at pinapadaan lamang niya kay Jesucristo at sa mahal na Birhen. Pero kung wala tayong matibay na koneksyon sa Diyos at hindi tayo mapanatag sa Kanya, dahil meron tayong ibang inaasahan, pinapangarap o sinasandalan, magiging mabuhay, hindi magiging balanse ang ating paglalakbay sapagkat madali tayong maaagaw
ng mga bagay na nakasisilaw sa mundo. Kaya mga kapatid, ito ang malahalagang paanyayan ng mabuting balita ngayon sa atin. Know your connections, weakest to the strongest. Pero ito ang panghihikayat ng Diyos ngayon. Sana'y matagpuan natin ang malakas nating koneksyon sa Diyos upang tayo makapamunga ng sagana, sapagkat sa kahuli-hulihan, siya naman talaga ang dapat mabigyan ng sapat na karangalan. Siya dapat ang maluwalhati sa ating buhay. Sabi nga ng Ebanghelyo, na pararangalan natin ang Ama kapag tayo ay sumusunod at tayo namumunga ng sagana. Yung bunga natin na magagandang bagay ang nagbibigay karangalan dahil nakikilala ang Diyos sa mukha ng mundong ito sa pamamagitan ng mga totoong Kristiyano. Manalangin tayo mga kapatid sa isa't isa at patuloy nating ipanalangin ang mga taong nasa sadlak sa madilim na gawain upang sila'y hanguin ng Diyos, pagtibayin sa pananampalataya. Kung si Pablo na totoong makasalanan ay naging isang masugid at nakapagpahayag ng mabuting balita at apostol sa mga hintil, pwede rin niyang gawin ng Diyos sa atin. Hindi naman niya kasi tinitingnan ang ating kasalanan. Ang tinitingnan palagi ng Diyos ay ang ating puso na bukas sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pagpapatawad, upang tayo'y totoong lubos na angkin niya at paangkin sa Kanya. Kaya magpasalamat tayo ngayon sa mabuting balitang ito. Hingin natin palagi ang pagpapala at katibayan na sana'y tayo maging instrumento ng pag-iral ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa mundong punong-puno ng kasalanan, galit at pagkakanya-kanya. Amen.